Ayan, hello po mga kapatid ko po sa ating Panginoong Jesus. Kamusta na po kayong lahat? Gusto ko lang pong i-share itong testimony ko po na naranasan ko po today. Ano po? Kasi dito po sa tinitirahan ko, meron po ditong caretaker na matandang babae. So, hindi ko po alam kung ilang taon na siya o ano man. Ngayon, kasi ang gamit ko lang is parang Google Translation kasi syempre ito ay Poland, hindi ko pa alam yung language nila dito kaya kailangan ko ng translator. Ngayon, habang nag-uusap kami gamit yung translator na yun, sabi niya sa akin, nahirapan daw siyang basahin yung cellphone ko, yung cellphone niya kasi nga yung mata niya, ganun daw malabo, ganyan. Tapos, nung isang araw sinabi niya na sa akin yun. Tapos sa isip ko, sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako ng maipag-pray ko siya. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon na maipag-pray ko siya. Kasi alam mo yun sa heart ko na alam ko malungkot si nanay. Siyempre hindi ko naman alam ang buhay niya. Pero alam mo yun, mararamdaman mo kasi pag malungkot yung isang tao, pag hindi siya masaya. Pag wala si Lord sa puso ng isang tao, mararamdaman mo yun pag tinanggap mo si Lord sa puso mo, kapag sinusunod mo si Lord, alam mo yun, kapag talagang andyan na si Lord sa heart mo, yung joy na mararamdaman mo, mag-uumapaw yan kaya mararamdaman mo kung sino yung taong nalulungkot, yung merong sa heart nila may pain, mararamdaman mo po yan. Sensitive po yung spirit ng Panginoon na nasa iyo sa mga taong nakapaligid sa iyo, sa mga nararamdaman nila, ganyan. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako na maipag-pray ko siya, mai-share kita sa kanya. Kasi syempre, from the beginning pa lang, bago ako nag-apply sa Europe, hiningi ko to kay Lord. Kasi sabi ko, Lord, dalhin mo naman ako sa lugar na wala masyado nagpapahayag ng tungkol sa iyo. Yung sinasabi nilang may Diyos sila pero wala ka talaga sa puso nila. Yung pagan country, ganyan nga. Pagan country, maraming Diyos-Diyosan sa puso nila pero wala talaga ang totoong Panginoong Jesus. Kaya sabi ko, Lord, dalhin mo ako doon. Bigyan mo ko ng pagkakataon, maibahagi kita sa kanila para maligtas sila. Alam niyo po, salamat sa Lord kasi nandito na po ako sa Poland. Nag-antay man ako ng magdadalawang taon. Pero glory to God kasi perfect yung time ni Lord palagi. Never too late si Lord. Kaya nung dito sa tinituluyan ko ngayon, pansamantala, merong landlady, caretaker ng bahay na to na nararamdaman ko, nung una masungit siya sa akin naiintindihan ko naman syempre hindi naman niya ako kilala. Nung una masungit siya sa akin. Tapos may CCTV dito sa kwarto na to, sa kusina, sa hallway, ganyan. Kaya nakikita niya yung bawat galaw ko. Ngayon siguro na kasi pagdating ko dito medyo madumi. So dahil wala naman din akong ginagawa, tapos ayoko naman din ng makalat, kaya naglinis ako. Tapos siguro nakita niya naglinis ako. May isang araw na parang nanghihingi siya ng tulong sa akin. Parang hindi niya naman sinabi sa akin, pero syempre yung gesture niya. Tapos may edad na siya. So naawa naman ako, kaya sabi ko, wala naman akong ginagawa. Hindi niya naman din kayang linisan ng buong bahay na to. Kasi kahit naman linisan niya ng buong lakas niya, hindi niya pa rin malilinisan ng ganun kalinis. Kasi nga syempre may edad na po siya. Kaya glory to God na binigyan ako ng pagkakataon na matulungan siya. From that day on, alam niyo po, naging mabait siya sa akin. Syempre parang nagbago yung pananaw niya sa akin Tapos sabi niya sa akin, parang ang bait mo naman. Sabi niya sa akin, ang bait ko daw naman. Ngumingiti lang ako sa kanya. Sabi ko lang, thank you Lord. Sabi ko sa kanya. Pero hindi ko pa mabahagi si Lord kasi nahirapan ako makipag-communicate kasi nga sa language nila. Kaya pinagpipray ko kay Lord, tulungan niya ako na matutunan ko yung language dito para mas maipahayag ko si Lord sa mga tao.
Kasi yung mga tao na yun na nakapaligid sa akin, alam ko malulungkot sila. Malungkot sila kasi wala silang Lord. Busy sila sa trabaho, sa mga buhay nila. Pero hindi sila masaya, kaya sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Kasi hindi ko naman hiniling na dalhin mo ako dito para magkaroon ng trabaho, kumita ng malaki, kundi gusto ko talaga na makilala nila si Lord. Kasi pag ikaw na napuspos ka ng pag-ibig ng Panginoon sa puso mo, gugustuhin mong ibahagi yun sa mga taong. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng pagkakataon, tulungan mo ako. Kaya alam niyo po, glory to God, kanina kasi araw-araw ako chine-check nung old landlady dito para i-check kung okay lang ba ako, kung natatakot pa ako kasi mag-isa lang ako dito, tas 3 kwarto kasi nakatira siya sa kabila. Ngayon sa kabilang parang merong separation ganun. So pero may CCTV naman siya, kaya nakikita niya naman ako. Sabi ko, hindi ako natatakot, sabi ko okay lang naman ako. Tapos hindi, kanina habang nag-uusap kami, habang yung sa translator, sabi niya hindi ko mabasa, nahihirapan daw siyang mabasa. Kaya sabi ko sa kanya, pwede ko ba siyang ipag-pray? Tapos sabi ko, I believe in Jesus Christ. Sabi ko, ikaw naniniwala ka ba kay Jesus Christ bilang Son of God? Sabi niya, naniniwala siya kay Mary. Kay Mama Mary naniniwala siya. Naniniwala siya sa God the Father, God the Son, Holy Spirit. Pero ang pinaka-God niya, kumbaga, yung pinaniniwalaan niyang tumutulong sa kanya, ay hindi si Lord Jesus Christ, kundi si Mary. Ngayon, edi, sabi ko sa kanya, lagi ka lang mag-pray. Kasi tutulungan ka ni Lord palagi. Sabi niya, hindi naman si God ang tumutulong sa akin, si Mary, sabi niya. Tapos, nalungkot ako dun sa sagot niya. Tapos, hindi ko naman mapipilit sa taong maniwala siya. Pero alam ko darating ang panahon na lahat ng to, hindi to mawawalan ng saysay. Yung binigay na pagkakataon sa akin ni Lord na i-share si Lord sa kanya, na ipag-pray siya. Alam ko hindi mawawalan ng saysay to. Kahit na ngayon hindi pa siya naniniwala, darating panahon, there will be a turning point na tatawagin niya si Lord. At magbubukas ang puso niya para kay Lord. Naniniwala po ako dyan. Ngayon, sabi ko, pwede ba kita ipag-pray? Hindi niya naman ako hinadlangan. Pinag-pray ko po siya, no? Siyempre sa English language po. Habang pinag-pray ko po siya, nararamdaman ko po yung lungkot niya. Hindi ko nga po alam na wala na po pala siyang asawa, na 35 years na po palang patay yung kanyang asawa. Tapos yung may isa siyang anak, yung anak naman nung anak niya, hindi makarinig. Kaya sabi ko, Lord, alam kong may purpose ka, ba't mo ako dinala dito? Kung bakit ngayon nandito pa rin ako, ilang araw na ako nag-aantay, alam ko may purpose ka. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo ako na magawa ko, na mailapit sa'yo yung mga minamahal mo. Kaya ayun, hindi man niya ngayon, sabi niya pa nga sa akin, bakit daw ang bait kong, kasi meron dito sa kabilang kwarto nung isang araw, umalis na siya ngayon na nag-offer ako sa kanya ng pagkain. Sabi ko, nagugutom ka ba? Ibang lahi yung lalaki, Georgian. Sabi ko, nagugutom ka ba? Gusto mo bang kumain? May nagluto ako, kumain ka. Pero syempre, hindi kasi sila kumakain ng kanin, kundi tinapay lang. Sabi niya, hindi, bibili na lang daw siya. Tapos inofferan ko siya ng coffee, ganyan. Hindi ko naman alam na magiging malaking impact yun sa kanya, no? Tapos pag alis niya, kasi tulog ako nung umalis siya Tapos sabi niya dito kay Nana, yung landlady, sabi niya, napakabait po ng babae dyan sa kabila.
napakabuti ng puso niya, na she's so wonderful, na she's so kind, sabi nung lalaki. Kasi inoferan niya ako ng ganito, ng ganyan. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, ang napansin ko po dito sa Poland, siguro hindi lang naman po sa Poland, no, siguro sa mga Europe country, or kasi iba po talaga kapag parang hindi sila sanay na i-treat mo sila ng nicely, or mag-o-offer ka sa kanila ng ganito. Siguro mga ganun. Kasi parang iba para sa kanya ganun. Kahit si nanay dito, sabi niya sa akin, ba't ang bait mo? Ganyan. Tapos, pinakita ko po sa kanya yung Bible. Sabi ko po, Bible to, lagi ko tong binabasa. Itong Bible na to, ito yung nagtuturo sa akin para matutunan kong itrato yung mga taong nakapaligid sa akin ng tama at ayon sa kalooban ng Panginoon. Tapos nakatitig lang siya sa akin na parang, syempre kahit ano naman na-explain ko, parang nandun sa part na hindi siya maniniwala pa. Parang may question, may ano ba to, parang nasisiraan naman to. Pero alam ko darating ang panahon. Alam kong tumanim yun sa puso niya. Kaya nga sabi sa Bible, habang nandito tayo sa mundo, gumawa tayo ng mabuti sa mga kapwa natin, gawan natin sila ng kabutihan. Kasi tayo rin naman ang makikinabang ng balang araw eh. Hindi para sa reward kung bakit mo sila, yun po yung natutunan ko, no, hindi para sa reward kung bakit mo sila itatrato ng mabuti o bakit mo sila gagawa ng mabuti, kundi dahil mahal sila ni Lord. Concern si Lord sa kanila, at dahil mahal mo si Lord, mamahalin mo din sila, magkikare ka rin sa kanila. Kaya thank you Lord talaga, kasi po hindi naman po ako ganito noon, nung wala pa po si Lord sa puso ko, hindi ko pa po siya kilala, hindi ko po alam kung paano ko tatratong tama yung kapwa ko. Akala ko yung mga ginagawa ko noon mabuti na, pero syempre dahil wala ako kay Lord, may kasama yung panunumbat, gumawa man ako ng tulong, susumbatan ko sila, in the end pipilitin ko silang bayaran ako o ano man, wala yung love. Pero ngayon, alam niyo po, yung bawat tingin ko sa mga tao dito, na I care for them. Alam niyo po yung feeling na gusto ko silang maging masaya. Gusto ko maranasan nilang maging masaya. Yung saya na hindi lang po yung binibigay ng mundo, kundi yung galing po sa Panginoon. Yung joy inside your heart, within your heart, na kahit dumanas ka ng pagsubok, ng paghihirap, masaya ka pa din, may joy ka. Kasi alam mo, there is Jesus Christ, there is someone out there na truly loving you, na care for you, na ano man ang pagdaanan mo, hindi ka iiwanan, magkamali ka man, madapa, magkasala, hindi ka susumbatan, kundi yayakapin ka. Kaya isama niyo po ako sa mga prayer ninyo, mga kapatid ko po sa Lord, na patuloy po akong patatagin ng Panginoon sa lugar na to. Ano man po ang paghihirap na pagdaanan ko, hindi ako sumuko. Napakasarap po na maglingkod po sa Panginoon. Yung kahit kukonti lang yung alam mo, pero alam mo kung paano magmamahal ng totoo. Yun po yung yun po yung secret. Kapag alam mo yung kung paano magmahal ng totoo,
Yun lang enough na. People will believe in Jesus Christ. Kahit hindi ka magaling magpaliwanag about sa Biblia. Your love and your care for them will change them. Kaya itong matanda noon, yung landlady, masungit siya noon sa akin. Pero nung nakilala niya ako, naging mabuti po siya sa akin. Kaya wala pong imposible. Gumawa ka ng mabuti kahit ginagawan ka ng masama. And later on, it will transform them in God's time. Yung pamumuhay mo, kung paano mo sila itatrato, will prove that Jesus Christ our Lord is the true Son of God. That He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Through your life, maniniwala sila. Not by your strength, but by the grace of God. Yung glory ni God sa buhay mo na ginagamit niya for His people. Kaya kapatid, patuloy ka sa Panginoon. Ano man ang pagdaanan mo, ano man ang sitwasyon mo, kung nandyan ka sa journey na nagsisimula ka pa lang sa Panginoon, magpatuloy ka kasi araw-araw tayong binabago ng Panginoon. Dumarating ka man sa bumabagsak ka kasi minsan na out of patience ka, nagagalit, naiinis ka. Lagi ka lang magpakumbaba sa Panginoon, humingi ng tawad, patatawarin ka agad ni Lord at magpatuloy ka yung journey mo sa Panginoon. Huwag kang hihinto kahit anong mangyari. Because alam mo yung the best na magkakaroon ka sa buhay na ito sa mundo is when you have Jesus. Pag malayo ka sa Kanya, lungkot, bighati, lagi yan nandyan. Pero kapag andyan si Lord sa puso mo, ano man ang pagdaan mo, lagi kang may joy. Lagi kang may kapayapaan. Kaya magpatuloy ka lang. Hindi mo kailangan maging magaling. Hindi mo kailangan maraming kabisado sa Biblia para lang ipahayag si Lord Jesus Christ sa tao. Your testimony, how the Lord changed your life, changed your heart. Big testimony na yan na pwede mong i-share sa kahit kanino to testify that Jesus is the Son of God, that He is the true God. Yung care mo sa kanila, yung love mo sa kanila will transform them someday. And they will believe and realize na yung Diyos na pinaglilingkuran mo ay totoo at buhay. Because of how you live your life. Amen. Kaya, let's stand for the Lord until the end. Let's fight a good fight. Okay? With the help of the Holy Spirit. Nandyan tayo. Nandyan si Lord palagi sa atin. Pangako niya, He will never leave us nor forsaken us. Okay? May purpose si Lord sa bawat nangyayari sa buhay natin. Maganda man yan o hindi, may purpose si Lord. Amen? Kapag may mga paghihirap, sitwasyon na dumarating na nahihirapan tayo, nasasaktan tayo, God is teaching us something. And that is to humble our hearts before Him. Kasi kung walang pagsubok, hindi naman mapapurify yung heart natin eh. Hindi marerefine. Hindi matatanggal yung mga masasama dyan sa puso natin, yung dumi sa puso natin. Kung hindi tayo dadanas ng pagsubok. Amen? Yung pagsubok na yan, yan ang unti-unti mag-aalis ng dumi sa puso natin. Amen? Para maging kagaya tayo ni Lord Jesus Christ. Kasi yun ang will ng Diyos, yung maging kagaya tayo ng kanyang anak na si Jesus. Amen? Hindi yan madali, pero pagkasama natin ng Panginoon, everything will be fine. Bumagsak ka man, magkamali, magkasala, tatanggapin ka ulit ni Lord. Basta babalik ka sa Kanya ng buong puso mo at magpapatuloy ka. Never give up, kahit anong pagdaanan mo. Amen? Iba't iba ang kaloob na binigay sa atin ng Panginoon. Pero ano man ang kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon, gamitin natin for His glory. Amen. Kung ano man ang gawin natin, kumain o uminom mo, ano man ang gawin natin para sa kapurihan ng Panginoon. Kahit na sabihin natin maliit na bagay lang yan, may nakita kang basura sa lugar na nakikita mo naman wala namang basura,
Imbis na magtapon ka ng basura, itatapon mo sa tamang basurahan yung basura mo. Because you want to please God. In that small way. Para kay Lord, kaya mo yung ginagawa, and mapiplease din si Lord. Everything you do, kung ginagawa mo yan for God's glory, He will always be pleased. Kahit na simpleng bagay lang yan. Amen? God bless you all po. Ingatan po kayong palagi ng ating Panginoong Jesus. Amen. God bless you all po. Jesus loves us so much. God bless you all po.